Revise Bloom's Taxonomy. Sige, pag-usapan natin yan in today's video. Ano po? So, bago mo ito panoorin video, isasuggest ko na panoorin mo muna yung original Bloom's Taxonomy. Nagawan ko na yun ng video. Nasa comment section yung link. Ano po? So, bago mo panoorin tong Revise Bloom's Taxonomy. Dalawa ang major revision sa Revise Bloom's Taxonomy. Ano? So, the first major revision, yung mga noun sa original Bloom's Taxonomy ay ginawa na siyang verb form. Ano po? Sa Revised Bloom's Taxonomy. Kasi pag tinignan mo yung original Bloom's Taxonomy, ano ba yun? That's the KC upon C. Ano po? So, merong knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and then evaluation. Pansin mo lahat yan nasa noun. Ano po? So, samantalang doon naman sa Revised Bloom's Taxonomy, yung noun, ginawa na siyang verb form. So, ginawa na siyang verb kasi naniniwala daw that it's an action. It's a continuous process. Kaya pansin mo, yung mga ginamit na terms is remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and then creating. Ano po? So, yun yung mga ginamit na term. Kasi ang argument is that thinking is a action. It's a process. So, hindi siya dapat noun that becomes a verb or tinatawag natin na action word. Ano? So, that's the first major revision ng Revised Bloom's Taxonomy. And the second major revision, yung dalawang highest level sa original Bloom's Taxonomy ay pinagpalit. Pansin mo, di ba, synthesis ang pinakamataas doon dati is evaluation. And then, pangalawang pinakamataas naman ay yung tinatawag natin na synthesis. Ano? Pero sa Revised Bloom's Taxonomy po, ang ginawa, ang pinakamataas na ngayon is creating. Ano po? And then, ang pangalawa sa pinakamataas naman ay yung tinatawag natin na evaluation. Sir, ano ba ang rason? Bakit ba, sir, create ang pinakamataas na level sa Revised Bloom's Taxonomy? Simple lang. Kasi ang argument, kung talagang magaling ka, gumawa ka. Kung talagang magaling ka, dapat may output. Ano po? Dapat may outcome, may product. Kasi pansin mo, yung mga nasa pinakababa ng Revised Bloom's Taxonomy. Ano po? So, ito yung mga tinatawag na input. Ano po? The knowledge. Ano po? Samantalang naman yung comprehension, application, analysis, synthesis, yung mga tinatawag natin na process. Ano po? So, and then yung create naman tinatawag natin na output. Ibig sabihin, sino bang mas magaling? Yung may natatag, may nagawa. For example, kung talagang magaling ka sa business, gumawa ka ng sarili mong business. I-integrate mo lahat ng mga alam mo. Ano po? Kasi hindi pwedeng puro teorya lang alam mo. Dapat kaya mong i-apply sa taong buhay. Gumawa ka talaga ng sarili mong business. Gets ba yung teachers? So that's why ang pinakamataas po sa Revised Bloom's Taxonomy tinatawag na creating. Yun lang po yung pag-uusapan natin in today's video. Hindi ko na i-discuss yung mga parts kasi same lang naman siya doon sa original Bloom's Taxonomy. Ang ginawa ko lang dito is, in-explain ko lang yung mga original revisions ng Revised Bloom's Taxonomy. Ano? Kung nakaabot ka sa parte ng video ito, pakilike naman ng video and then comment naman kung taga saan ka, kung baguhan ka sa page ko para alam ko hanggang saan na-reach ng video ito. Yun lang. Thank you very much everyone. And God bless. Bye-bye.